Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another social media issue. So meron pong pinost ng Philippine Star noong February 17. Makikita natin tong litrato ng isang kababaihan na may hawak siya na plasma kasi nga merong outbreak ng dengue sa QC. So ngayon, ang caption nito, and I will read. The medical technologist, iniba nila Kasi mga kamatis, mga kaibigan, asan yung edit history nito? Yan. Hospital worker shows a stock of fresh and frozen plasma at the Quezon City Hospital on Monday. Ngayon, iniba to ng Philippine Star kasi hindi naman malaking bagay mag-edit nito. Pero maraming tao ang matutuwa, especially yung mga medical technologists, kung bakit kung na dapat ay bigyan sila ng honor sa pagkanilang trabaho kasi hindi naman madaling kumuha ng degree sa college. Actually, yung mga friends ko nung college, mga medical technology sila and what not. Okay, so ngayon, pumunta tayo sa isang post ng isang TikToker explaining the idea. Okay, go. Let's go. Philippine Star. Okay. Di lang po kami basta hospital worker. Medtech po tawag doon, medtech. Okay. For context, ito yung post nila sa Blue App. Yun. Hospital worker shows stock of fresh frozen plasma. Si Madam Medtech po yan, parang ako. Ang tawag sa amin, medical technologist. O kaya pagandahin natin, medical laboratory scientists. Kala mo, laki ng sahod Hindi Maliit lang talaga sahod ng mga medtech. Meron akong isang tropa na tumuloy siya sa medtech. Mababa lang talaga, parang magkano ba? Kasi nung 2019 pa to, hindi ko alam kung ganun pa rin. Parang 22, 23, ganun lang daw. Sabi ko nga sa kanya, tol, ba't di ka na lang mag-pro sa Dota? Kasi magaling siya mag-Dota. Ito na natin. Hindi lang po kami basta hospital worker. Tapos sasabihin ng mga nagko-comment dito sa TikTok, masyado nyo nire-romanticize yung pagiging medtech. Hindi, ako, meron akong sagot doon, pero siya muna. Tapos kapag nagla-livestream kami, sasabihin nyo, nagsama-sama yung mga ginawang identity yung pagiging medtech. Kasi, guys, hindi nyo kami kilala. See? Kami po ay may bachelor's degree kagaya ng mga nurses, ng mga radtechs, ng mga pharmacists. We took bachelor in medical laboratory science for 4 years. Minsan more than 4 years pa. Tapos natawag nyo kaming hospital worker. Guys, we exist. Ang point kasi nito is acknowledgement, okay? Like for example, may nakita kang nurse dyan. Hindi mo naman tatawaging hospital worker yon. May nakita kang doktor. Hindi mo naman ika-caption na yung tao na yon ay hospital worker din, 'di ba? May specific na tawag sa bawat tao. Now, importante ang medical technology sa field ng medicine kasi sila yung nagte-take care ng mga lab works, 'di ba? Pagka para magkaroon ng exact diagnosis sa iyo ang isang doktor, kailangan niya ng objective look sa katawan mo, which is through examination. Paano niya gagawin yon? Hihingi siya ng tulong sa mga medical technologies. Ito yung test na kailangan gawin at isang medical technologist ang gagawa nun. Diba? Kukuha siya ng dugo, kung ano man yung gagawin niya. Ayan, dito sa video na to, sinoshow niya yung plasma na pang-treat sa dengue. So, these are all the things na ginagawa ng medical technologist. And ang masakit pa dito, the medical technology field sa ating bansa is mababa yung pasahod. This is why nagkakaroon tayo ng tinatawag na brain drain. What is that? Yung mga medical technologist na to, umaalis sila sa bansang ito para maghanap sila ng greener pasture from another country, right? So, what is wrong with recognizing them sa mga balita in the same level as a nurse, as a doctor, or as any profession there is, di ba? Wala namang masama yan. Would you call a teacher a school worker? Of course not. That is such a general term for a very specific type of work na ginagawa ng isang tao. And mahirap yung pinagdadaanan nila. It's not a joke yung mga yung medtech profession na yan, 'di ba? Ano ba yung alam ko may course na ganyan talaga. I'm sorry dun sa mga medtech pero meron akong mga classmates no na medical technologist yung kanilang course or double degree yata yan. I'm not sure kasi tagal na yun 15 years ago. Diba? So,
Ako, nag-agree ako kay ate rito, nabigyan nyo rin sila ng recognition, the same level as nurses. And of course, sana rin taasan yung sahod nila because their job is very hard. And kasi nga, they are handling human lives. Sana yung ating gobyerno ay wag lang yung mga tignan din tong medical field natin kasi baka ending yan pagka if everyone smarten up, ang the best way talaga is to exit the country and to find greener pasture kung saan nire-recognize yung mga medical technologies not in just their uniform but also in their uniform but also in their way of handling things, diba? Baka magsawa yung mga umalis dito sa bansa. Hindi nyo kami nire-recognize, dito na lang kami sa Amerika. Actually, sa Amerika, ewan ko kung nanonood pa sa akin yung mga nurse natin na taga-Amerika. Pero I'm sure dun sa Armada section, meron dyang isa or dalawa na nakikinig sa akin and taga-Amerika sila. And they pay good sa isang nurse sa Amerika. And I think yung mga sino ba to? Alam ko medtech ka din ba, tol? Kilala mo kung sino ka eh. Ayoko lang pangalanan eh, baka kasi mabash ka. Hindi, joke lang. Kasi meron tayong mga listeners from na mga OFW and they're telling me sila yung malalaki mag-donate. Hindi si JS yung iba pa mga nurse sila. Malaki sila mag-donate nung araw eh. So it means they are being paid well, 'di ba? Kasi excess money nila 'yun, ibababa nila sa channel. Thank you, 'di ba? But my point here is this. If we do not recognize these graduates ng medtech in the same level as nurses, baka umalis yan dito. Doon na lang kami sa ibang bansa, doon nare-recognize kami, malaki pa sahod namin or hindi kami nakakuha na ng mga ng specific na hindi kami kinakukuha ng specific na interview pagka ganito, pero we get paid a lot kasi end of the day yun naman talaga yung gusto mong mangyari is to get paid sa trabaho mo, right? So sana lang talaga ay magbago yung pananaw natin sa mga honorifics ng mga tao. If someone is a doctor, call him a doctor. If someone is a teacher, call him a ma'am and sir. And if someone is a medtech, wag niyong tawaging ate, ma'am dapat. Para kasi meron din isang isang issue nung araw eh. Yung isang nurse tinawag na ate. Ate, parang feeling nung nurse parang siya house help, 'di ba? Parang ganoon eh, parang ganoon yung dating eh. Kasi pag doktor, doc, ma'am ang tawag, ma'am. Pag lalaki kasi, yeah. Kaya, or hindi, ako naman lagi by default, ma'am at sir, ang laging tinatawag ko, kahit kanino. Or manong, pag sa driver, ganyan. Kuya, pag ganyan. Pero kunyari, halimbawa, yung driver is matanda sa akin, either manong or sir, automatic yun. Pag babae naman, automatic ma'am lagi. Ma'am? Anyway, mga kamats, mga kaibigan, pagpatuloy natin yung discussion natin some other time. Marami-rami pa kasing sinend sa akin si Ace, Gege mga lod.